Kadalasan ang nai-review nating motorsiklo dito sa Consorte Motors ay yung pong Euromotor. So dito po sa likuran natin, balikan natin itong si Kiwi Copy Racer 152 at si SYM Bonus 110. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up, don't be scared. Para sa mga ka-riders natin na ang hanap po ay yung basic na motorsiklo lang at saka isang mapormang pang copy racer type, eto na po sa harap natin ang dalawang motorsiklo ng Michikoshi. Maya-maya na natin pag-usapan yung kanyang presyo at ina-update pa po sa loob. Ito pa rin naman po yung mga latest model nila. Dito naman po sa Bonus 110cc, ito po ay yung model 2024 pa at hindi ako nagkakamali dito sa Copy Racer 152, model 2023 pa rin po ito. And then dito po sa Copy Racer 152, yung pa rin naman po yung kulay na available, wala pong nadagdag. Siguro may konti lang na bago sa kanyang mga decals. Okay, dito po, ayan, available po dito sa harap natin yung matte black na combine po sa red decals. And then meron din po siyang glossy black at matte green. Dito naman po sa SYM Bonus 110, tatlong kulay lang din po ang available. Pero sa decals lang po na bago. Dito po sa main color niya, ay puro glossy black po ang available. So dito nga po merong orange, meron din po siyang red at saka blue. Linawin ko lang mga ka-riders, hindi po comparison ang gagawin natin. Bali, canvas lang tayo. At magkaiba po kasi ito ng category. Dahil dito po sa Kiwi Copy Racer, 152 po ang kanyang displacement. At dito naman po sa SYM Bonus ay 110 lang po ang kanyang displacement. And then syempre, obviously, mas mataas po ang presyo ng Copy Racer. Dahil dito nga po sa Copy Racer, bali manual transmission po ito na naka 5 speed. At dito naman po sa SYM Bonus 110 ay 4 speed na naka semi-matic na transmission. Sa lighting system po ng dalawang to, pareho rin po silang naka all bulb. Mula po sa headlight, turn signals. Check natin sa taillights ha. Although medyo classic talaga ang datingan nitong si Copy Racer. Ayan, kita nyo naman yung flexible niyan turn signals. Ayan, puro bulb po ang ginamit. And then dito naman po sa SYM Bonus 110, all bulb din po mga riders. And then pagdating po sa kanilang mga wheels, almost the same po sila. Pareho po silang may size 17 na sukat. And then ayan, pareho pong spoke. Kaya tube type pareho po ang kanilang mga gulong. Dito po sa SYM 110, meron po siyang front na kenta. Then, meron po sukat na 2.25 by 17. At dito naman po sa Copy Racer 152, 3 by 17 naman po ang sukat. At cordial po ang kanyang brand. Pareho po sila naka single disc na meron pong dual piston caliper sa front brake. At telescopic fork sa front suspension. May rubber boot nga lang po dito sa Copy Racer 152. And then sa rear tire po ng Copy Racer 152, 110 by 80 by 17. At sa SYM Bonus 110 naman po, nasa 2.50 by 17. Pareho po sila naka-dual shock absorber sa kanilang rear suspension, pero mas maganda po ang suspension ng Copy Racer dahil meron po siyang sub-tank na kulay silver. Pero alin man po ang makuha yung motorsiklo sa dalawang ito, pareho po siyang low maintenance na kasi kita nyo naman, di ba? Naka-chain drive na lang po ang kanyang drive type, so bigade na lang. Hindi na tayo mamumroblema sa mga CVT na maraming maintenance, di ba? Dito, kadena lang ang aalagaan natin, less gastos na tayo. And then pareho rin po sila naka-drum sa kanilang mga rear brake.
halos nagkakapareho po sila sa haba ng muffler. Yun lang po, merong extra pa na heat guard na bakal dito po sa copy racer. Dito naman sa SYM, so parang doble din naman to, hindi rin tayo naman basta-basta mapapaso dito. At dito ho sa kanyang elbow may extra pa na bakal na heat guard. Dito po sa Kiwi Copy Racer 152, mamamonitor natin yung level ng ating langis. And then meron po siyang engine oil capacity na 1 liter at 800 ml naman po dito sa SYM Bonus 110. And then sa kanila pong mga foot peg dito po sa backrider natin, ayan pareho merong rubber. Yun nga lang po dito sa Copy Racer, aluminum po yung ginamit na foot peg, at dito po sa SYM 110 ay bakal po. Pero importante meron siyang rubber, malambot na rubber. And then pagdating po sa kanilang mga upuan, dito parang single seater lang siya, di ba? Pero double seater din po yan dahil ito natatanggal po itong cover na to, plastic, pag meron po tayong iaangkas. And then dito naman po sa SYM Bonus 110, mahaba din naman po yung kanyang upuan at maganda yung quality ng kanyang seat cover, di ba? Para siyang leather, saka super lambot ng kanyang foam. Single tone lang siya pero meron po siyang stitch dito sa gitna. And then dito naman po sa Copy Racer, ayan, kulay brown, vintage looking talaga. And then meron siyang mga design na pang classic talaga ang datingan. Then ang macho po ng tangke ng Copy Racer, dito po sa kanyang fuel tank capacity, meron po itong 12.1 liters na full tank. And then pagdating po sa kanyang fuel consumption, matipid pa rin naman po dahil kumukonsumo po ito ng 45 kilometers per 1 liter. So hindi na masama para sa isang 152 na Copy Racer, di ba? And then meron po siyang top speed na 105 kilometers per hour. So hindi siya talaga design pang racing mga riders. Pang formahan lang talaga. And then dito naman po sa SYM Bonus 110, meron po siyang fuel tank capacity na 3.8 liters. Ba, unique yung kanyang cup, di ba? Hindi ka pareho ng ibang ordinary. Kaya okay. And then sa fuel consumption, panalo tayo dito po kay SYM Bonus. Meron po siyang fuel consumption na 56 kilometers per 1 liter. And then sa top speed, maabot po ito ng 90 to 100 kilometers per hour. Okay, pareho naman po silang naka-analog sa middle panel. Dito lang po sa Copy Racer 152, meron siyang maliit na digital screen. Kaya okay na rin, di ba? Kahit classic siya, modernized na rin. Okay, dito po naka-display yung kanyang speedometer. Siyempre, yung kanya pong mga sign ng turning signal, high beam, low beam sign, saka yung gasoline indicator, neutral sign. Siyempre, dito po nakalagay yung kanyang fuel indicator sa kanyang digital screen. And then dito naman po sa meter panel ng Bonus 110, ayan, kompleto po siya. Dito sa pinakataas, yung pong kanyang gear indicator, ayan, 1, 2, 3, and 4, then neutral, then fuel indicator, speedometer, odometer, then yung kanya pong mga turning signals at high beam, low beam sign. Ito nagustuhan ko po sa mga switches and button ng SYM 110, meron pong switch yung kanyang headlight, o pwede natin patayin kapag umaga, pag ayaw natin gamitin. Then nandito po yung kanyang electric starter push button. Dito po sa kabila, high beam, low beam sign, turn signals, horn, at saka meron din siyang choke syempre. At dito naman po sa kabila, ayan, meron pong passing light dito sa Copy Racer 152, high beam, low beam sign, turning signals, horn, meron po siyang choke. Dito po sa kabila, ayan, meron po siyang engine stop, at saka meron din pong switch yung kanyang headlight, DRL, switch off, and then electric starter push button. Nga pala mga ka-riders, ito yung stock na side mirror ng SYM Bonus. Diba? Parang pang ano rin siya, oh. Parang pwede rin siya sa Copy Racer. Classic din ang kanyang dating, diba? Hey, meron naman siyang maliit na U-box dito. Meron mababaw lang. Siguro mga ilang documents lang sa basic tools may ilalagay natin. And then syempre po, pareho sila naka-manual key. Wala na lang po nakalagay na shutter key lock. Pareho lang po siyang simpleng di susi. 98 kilos lang po ang dry weight ng Bonus 110. Meron po siyang ground clearance na nasa 120 mm at nasa 750 mm naman po sa seat height. And then mabigat lang po tignan ang Copy Racer 152 pero nasa 108 kilos lang po ang kanyang dry weight. Meron po siyang ground clearance na 160 mm at 770 mm na seat height. And then pagdating naman po sa engine specs, nagkaiba lang po sila sa displacement at sa transmission. Pero pareho po silang 4-stroke, single cylinder, 2-valve, air-cooled sa cooling system, carburetor type sa fuel supply system, and then 152cc displacement dito po sa Copy Racer 152 at 110cc naman po dito sa SYM Bonus 110.
And then sa performance naman po tayo, sa maximum power po ng Copy Racer 152, meron po siyang 11.3 horsepower at 8,000 RPM and 11.1 Nm of torque at 6,000 RPM. And then dito naman po sa performance ng bonus 110 ng SYM, meron po siya maximum power na 6.1 horsepower at 7,500 RPM and 7.4 Nm of torque at 5,500 RPM. Okay, ito na yung kanilang updated price ngayong February 16, 2025. Unahin po natin dito sa bonus 110. Ang kanya pong cash price ay nasa 54,900. And then naka-promo po sila pareho. Straight monthly na sila. Wala na po tayong down payment. Kaya yung unang bayad natin, yun na po yung unang hulog natin. Sa 36 months po ng bonus sa installment, ang hulog po niya ay 2,843. And then sa 30 months naman po, 3,179. At sa 2 years naman po ay 3,683. Dito naman po tayo sa Copy Racer 152. Ang cash price po niya ngayong February 16, 2025, 69,900 pesos. And then wala rin po siyang down payment. Sa kanya pong installment sa 3 taon, 3,506. Sa 30 months po, 3,929. At sa 24 months naman po ay 4,564. Sa mga magtatanong po, hindi po ito made in China. Pareho po silang made in Taiwan. Kaya hanggang dito lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.